Awit ng pambungad na awit. Buksan ang aming puso, turuan mo magalang sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakap. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating pagpasok sa Miyerkules Santo, ating ipanalangin at ipagdasal, una't higit sa lahat, ang kapayapaan ng buong mundo. Pagdasal natin ang nangyayaring hidwaan sa Middle East. Panalangin natin sa Panginoon na nawa ay matigil na ang giyera sa pagitan ng Israel, Amerika at Iran. Atin ding ipagdasal ang lahat ng mga may sakit, ang lahat ng mga naghihirap sa purgatorio, at lalong-lalo na nating ipagdasal yung mga hindi pa nagbabalik loob sa Panginoon. Kasama ng ating mga personal na intensyon, simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, pagsisihan muna natin ang ating mga nagawang kasalanan. Magbalik loob tayo sa Panginoon. Katulad ni Pedro na matapos magkamali, matapos magkasala sa Panginoon, nagpakumbaba at humingi ng tawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin.
Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa Kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din ang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagustang ginawa nila ay di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis, pagkat aking batid ng sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at siya ang nagpapatunay na wala akong sala. May mangangahas bang maghabla sa akin? Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintang. Ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Dahilan sa iyo ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid parang ako'y iba. Kasambahay ko na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding-matindi sa kalooban ko. Sa akin bumagsak, paghamak sa iyo. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Kaya naman ako'y wala nang magawa. Ang inasahan kong habag ay nawala. Ni walang umaliw sa buhay kong aba, sa halip na pagkain nang ako'y magutom. Ang dulot sa aking mabagsik na lason, suka at di tubig ang ipinainom. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Pupurihin ng Diyos aking aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Magsitayo po lahat. Nagpupuri kami sa iyo, Hari naming Jesucristo, ang pagdamay mo sa tao ay talagang patotoo na kami minamahal mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang ganito ang ipinasasabi ng guro, malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko'y sa bahay mo kakain ng hapunang Pampaskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing yaon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus, "Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya,
ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng magkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyan. Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, Guro, ako po ba? Sumagot si Jesus, ikaw na ang nagsabi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Muli po, isang magandang umaga sa inyong lahat. Sa araw na ito, na madalas nating tinatawag ng Betrayal Wednesday or Miyerkules ng Pagkakanulo, binibigyan tayo ng babala ng mabuting balita ayon kay San Mateo. Dito natin nakikita ang isa sa pinakamasakit na bahagi ng kasaysayan. Ang pagbibenta ni Judas Iscariote sa ating Panginoong Hesukristo sa halagang 30 pirasong pilak. Una, God is not for sale. Jesus is not for sale. Tinanong ni Judas ang mga punong saserdote, ano ang ibibigay ninyo sa akin kung ibibigay ko sa inyo si Jesus? Malinaw sa mga pahayag na ito na ipinagbebenta ni Judas ang ating Panginoong Jesus. Binibitray niya ang ating Panginoong Jesus. Mas pinapahalagahan niya ang salapi o halaga ng salapi kaysa halaga ng katapatan. Nakakalungkot isipin na para kay Judas, ang Diyos ay may price tag. Ang Diyos ay may halaga. Ang Panginoon na kumalinga sa Kanya, nagpakain sa Kanya, naghugas ng Kanyang paa, at nagtuturing sa Kanya bilang kaibigan, ay itinumbas niya lamang sa presyo ng isang alipin noong panahong iyon. Mga kapatid, ang ginawa ni Judas ay ginagawa din natin sa ating Panginoong Jesus. Ipinagpapalit din natin ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Katulad ni Judas, maaaring sa halaga o kapalit ang halaga o kapalit ang salapi. Kung minsan, ipinagpapalit natin ang ating paninindigan bilang Kristiyano sa mabilis na kita. Okay lang na mandaya ng kapwa. Okay lang na magyapak ng karapatan ng kapwa. Okay lang na hindi magpasahod ng tama bilang employer. Okay lang na hindi ko ibayad ang kanilang SSS, ang kanilang PhilHealth, kasi kailangan ko ng malaking tubo at malaking kita. Sa tuwing gagawin natin ang ganyan, ipinagbibili din natin ang ating Panginoong Jesus. Kung minsan ipinagpapalit natin ang pagsisimba at oras ng pananalangin sa panunood sa YouTube, sa panunood ng TikTok o sa pagbabasa ng mga chismis at paninira ng kapwa
at pagsasabi ng disinformation o kasinungalingan sa Facebook, sa Messenger, at sa iba pang mga social media apps. Sa tuwing gagawin natin yan, ipinagbibili o ipinagkakanulo natin ang ating Panginoong Hesus. Sa tuwing tayo ay gagawa ng kasalanan, sa tuwing pipiliin natin ang kalaban ng Diyos, sa tuwing mas gugustuhin nating hindi sumimba, sa tuwing kukuha tayo ng bagay na hindi naman sa atin, sa tuwing maninira tayo ng ating kapwa, ipinagkakanulo natin ang ating Panginoong Hesus. Sa tuwing ipagbibili natin ang ating boto, kapalit ang munting halaga, hindi lamang tayo nagtataksil sa ating bayan, hindi lamang ipinagkakait natin ang magandang kinabukasan para sa mga susunod na henerasyon. Ipinagbibili din natin at ipinagkakanulo, katulad ni Judas, ang Panginoon. Magandang salamin natin ang katapatan ni Santo Padre Pio sa kanyang naging buhay sa lupa. Ni minsan hindi niya ibinenta o ipinagkanulo ang ating Panginoong Hesus. Mas pinili niya na samahan ang ating Panginoong Hesus sa kanyang paghihirap, sa kanyang pagpapakasakit, sa kanyang pagkamatay sa krus. Mas pinili niyang maging tapat sa ating Panginoong Hesus kaysa tularan si Judas na ipinagbili ang ating Panginoong Hesus. God is not for sale. Ang biyaya ng Diyos ay hindi nabibili ng donasyon, ng kandila, o ng dami ng rosaryong nauusal kung ang puso naman natin ay puno ng galit, puno ng pagkamuhi, puno ng pagkainggit, kung ang puso natin ay wala sa Kanya. Sa gitna ng huling hapunan, sinabi ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Ang bawat alagad ay nagtanong, "Ako ba, Panginoon?" Ito rin ang tanong sa atin ngayong Miyerkules Santo. Sa bawat pagsisinungaling natin, sa bawat pagtalikod sa katarungan, at sa bawat pagpili sa kasalanan kaysa kabutihan, ibinebenta natin ang ating Panginoong Hesus. Ipinagkakanulo natin siya. Mga kapatid, ang ating pananampalataya ay hindi isang transaksyon. Ito ay isang relasyon. Huwag nating gawing puhunan ang Diyos para sa ating pansariling interes. Tulad ni Padre Pio, yakapin natin ang ating sariling mga krus ng may katapatan at walang pagtataksil. Sa pagpasok natin sa Triduo Pascual, naway ang ating pagsisisi ay maging tunay. Huwag tayong tumulad kay Judas na nawala ng pag-asa. Sa halip, tumulad tayo kay Pedro na bagamat nagkamali ay nagbalik loob dahil alam niyang ang pag-ibig ni Jesus ay walang bayad at hindi matutumbasan ng anumang pilak o salapi sa mundo. Jesus is not for sale. God is not for sale. Sa paghahanda natin ngayong mga araw na ito o sa mga susunod na araw, hilingin natin ang pamamagitan ni Santo Padre Pio para katulad niya maging tapat tayo sa ating Panginoong Hesus at hindi natin siya ipagkanulo hanggang sa kamatayan sa krus. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo pong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga paghahain at gawin mo ang pagganap namin sa pagkasalukuyan sa pagpapakasakit ng iyong anak ay magdulot sa amin ng katapatang wagas. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan. At magaganap na ang pag-aalab sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal na may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay ay nagpalakad at ng hirap ay salat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, dingapin niyo po ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Leo ika-14 naming Santo Papa, Gilbert namin Arsobispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal tulad ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasangin ang karihan mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan para lang pagpapadaan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iagyaw mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan at iliw sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak na sa pagdiriwang na ito ay siyang nagaganap. Ipagkaloob mo kami makapanalig ng wagas, sa kaloob mo sa aming buhay na walang wakas, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa mga padalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng ulibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating Healing Bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ng lahat na nagnanais maging kasapi ng Konpradeya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikaapat, ngayong araw, Miyerkules Santo at sa mga susunod na araw ng Semana Santa, mayroon po tayong maghapong pagpapakumbisal mula 8 ng umaga hanggang 12 ng tanghali at sa 1 hanggang 5 ng hapon. Tayo pong lahat ay inaanyayahan. 5, inaanyayahan ang lahat na makiisa at maglakbay sa daan ng krus ni Jesus sa paraan ng pagtatanghal sa pangunguna ng mga kabataan ni Santo Padre Pio ngayong araw, Miyerkules Santo sa ganap na 4 ng hapon. Halina at samahan natin si Jesus sa kanyang paglalakbay sa daan ng Kalbaryo. 6, ang prosesyon sa Biyernes Santo ay isasagawa sa mga kalsada ng Barangay San Pedro. Kaugnay nito, ipinababatid sa lahat na magiging one-way ang Barangay Road papasok ng National Shrine upang bigyan daan ang maayos na daloy ng prosesyon. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at pangunawa. 7, bukas, Huwebes Santo, gaganapin ang misa ng pagdiriwang ng huling hapunan sa 6 ng gabi. Inaanyayahan lahat na makiisa bilang pag-alala sa pagmamahal at sakripisyo ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalala na iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain nyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Tayo lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayo lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Para po sa mga nagnanais mag-alin ng rosas kay Santo Padre Pio, available po ang ating rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Muli po sa mga nagnanais mag-alin ng rosas kay Santo Padre Pio, available po ang ating rosas sa may extension ng ating main church. Maraming salamat po.
Magandang umaga po sa ating lahat. Paanyaya, tayo po'y sama-sama sa pang-umagang panalangin. Inayahan ko na tayo tumayo at gawin ang tanda ng krus sa labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Kung ngayon marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo lumapit sa ating Panginoon sa iaawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Sapagat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo lumapit sa kanyang sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, yung inyong puso ay huwag patigasin. Tulad ng ginawa ng inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa, ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. 40 taon sa inyo ninuno ako'y nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suway walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako'y sumapandi sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo pong lahat sa awit. Tayo ay nag-aasik, binhi sa kabukiran. Itong tinutubigan ng Diyos na mapagmahal. Padalang sikat araw upang binhiin mag-uhay. Ulat hamog ay dulot, may hangin pang amihan. Siya ay malilikha lahat ang kanyang gawa. Maliayum at malapit di may kakaila. Kahit kulay na rosas, liwanag manantala. Siya ay nagbibigay alay na pagpapala. Ganun pa kaya tayo sa kanyang mga anak. Pagkain kaloob niya, bawat araw ay sapat. Kaya po aming Ama sa iyo pasasalamat. Sa buhay kalusugan, biyaya natatanggap. Tayo po ay magsiupo. Sa araw ng aking kapighatian, iniunat ko ang aking mga kamay upang hingin ang tulong ng Panginoong makapangyarihan. Sa Diyos ako ay tumawag at dumaing ng malakas. Ganon ang aking daing upang ako'y dinggin agad. Hinarap ko'y Panginoon sa panahon ng bagabag. Hindi ako nang himagod, dumalangin na magdamag. Ngunit di ko nasumpungan ang aliw kong hinahangad. Nagunita ako ang Diyos, kaya ako'y dumaing. Ako'y nagdili-dili, ngunit ako'y bigo pa rin. Hindi ako patulugin, waring ito ay parusa. Hindi ako makaimik, pagkat ako ay balisa. Nagbalik sa gunita ko ang nagdaang mga araw. Nanariwa sa isip ko ang panahong nakaraan. Ako'y nagbubulay-bulay sa silid ko gabi-gabi. Ang diwa ko'y nagtatanong, ang tanong ko sa sarili. Ako baga, Panginoon, lubusan mong itatakwil. Di mo na baga ibabalik sa akin ang iyong pagtingin. Ang iyo bang pagpapala sa amin ay nagwakas na? Hindi na ba maaaring sa pangako mo'y umasa? Yaong kagandahan loob mo ba, O Diyos, ay wala na? Dahil sa iyong galit, ang awa mo'y wala na ba? Ganito ang aking sabi, ang sakit ng aking loob, para bagang mahina na't walang lakas ang aking Diyos.
Kaya aking babalik ang gunitain ang ginawa, ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Ang daang Panginoon ay tunay na daang banal. Wala nang ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay. Ikaw ang Diyos na ang gaway tunay na kahanga-hanga. Iyang kadakilaan mo'y nahayag na sa nilikha. Dahilan sa iyong lakas, mga hirang mo'y natubos. Ang lahat ng mga angka ni Jose at ni Jacob. Noong ikaw ay makita ng maraming mga tubig, pati iyong kalaliman ay natakot at nanginig. Magmula sa mga ulap, iyong ulan ay bumuhos, at mula sa papawirin dumating ang mga kulog, na animo ay palasong, sumisibat sa palibot. Dagundong na gumugulong ang ingay na idinulot. Ang guhit ng mga kidlat ay tanglaw sa sansinukob. Pati mundo ay umuga na parabang natatakot. Ang ladas mong dinaraan ay malawak na karagatan. Ang daan mong tinatahak ay dagat na kalawakan. Ngunit walang makakita ng bakas mong iniiwan. Ikaw, O Diyos, ang nanguna sa bayan mong parang kawan. Si Moises at si Aaron, yung iyong naging kamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa araw ng aking kapighatian, iniunat ko ang aking mga kamay upang hingin ang tulong ng Panginoong makapangyarihan. Kung tayo'y namatay kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin kasama ni Kristo. Pinupuri ko kayo, Panginoon, dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Wala lamang ang banal, kayo lamang ang banal, Panginoon, walang makatutulad sa inyo. Walang ibang kanlungan ang mga matuwid iban sa inyo. Walang maaaring magyabang sa inyo, Panginoon. Walang maaaring maghambog, sapagkat alam ninyo ang lahat ng bagay. Kayo ang hahatol sa lahat ng ginagawa ng tao. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita. Ang dating baog nagsilang ng mga anak, at ang maraming supling ay sa lungkot nasadlak. Kayo, Panginoon, ang may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari niyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari niyo kaming payamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Mapadadakila ninyo kahit ang pinakaaba. Mahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Mayahanay ninyo sila sa mga marlika. Mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Hawak ninyo ang langit na nilikha, at sa inyo nasasalig ang lahat ng inyong gawa. Papatnubayan ninyo ang tapat sa inyo, ngunit sama ay isinasadlak sa hirap. Walang maaaring magtagumpay sa sariling lakas. Lahat ng lumalaban sa inyo ay manginginig sa takot. Kapag pinadugundong ninyo ang mga kulog, hahatulan ninyo ang buong daigdig at pagtatagumpayin ang hinirang ninyong hari. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kung kayo'y namatay kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin kasama ni Kristo. Itinalaga ng Diyos na si Kristo Jesus ang ating maging karunungan at kabanalan. Sa pamamagitan niya, tayo'y tinubos at pinabalan. Ang Panginoon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya ay ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya ay tapat at salig sa katarungan. Sa unahan niya ay apoy, patuloy na nag-aalab. Sinusunog ang kaaway sa matindi nitong ningas. Yaong mga kidlat niyang tumatanglaw sa daigdig. Kapag yun ay namasdan, ang lahat ay nanginginig. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit.
Sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig, sa langit ay nahayagi ang kanyang katuwiran, sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Lahat silang sumasamba sa kanilang Diyos-Diyosan, mahiya sa kanilang paghahambog na mainam. Mga Diyos nilang ito ay yuyuko sa may kapal. Nagagalak itong Siyon, mamamayay nagsasaya, nagagalak ang lahat sa mga lungsod nitong Huda, dahilan sa wastong hatol yung gawad na parusa. Ikaw, Panginoon, ay dakila at hari ng buong lupa. Dakila ka sa alinmang mga Diyos na ginawa. Ang lahat nang namumuhi sa masamay mahal ng Diyos, at siya nag-iingat sa buhay ng mga lingkod. Ililigtas niya sila sa kamay ng mga buktot. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay ng mga puso, maghahari kagagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon. At ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain. At sa Panginoon ay iukol ang popuring walang mali. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Itinalaga ng Diyos na si Kristo Jesus ang ating maging karunungan at kabanalan. Sa pamamagitan niya, tayo'y tinubos at pinabanal. Tayo po'y maupo. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Kayo ay bansang nakatalaga sa Panginoon. Hinirang kayo sa lahat ng bansa upang maging Kanya. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa Kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kaya niya kayo iniligtas sa kamay ng Paraon sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Alalahanin ninyo na ang Panginoon ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig at sumusunod sa Kanya at ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa ika-1,000 salinlahi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Mula sa mga taong sa aking manglilinglang sa pamamagitan ng kasinungalingan. At mula sa bitag ng kaaway. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Tayo pong lahat ay tumayo. Papuring awit ni Zacarias, itong lahing masama at di tapat sa Diyos ay naghahanap ng tanda, ngunit walang makikitang tanda maliban sa palatandaang inilalarawan na nangyayari kay Jonas. Gagawa po tayo ng tanda ng krus at sabay-sabay po tayo sa panalangin. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya ang pinalayang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas na tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham. Nailigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng katastaasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan.
at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Itong lahing masama at di tapat sa Diyos ay naghahanap ng tanda. Ngunit walang makikitang tanda maliban sa palatandaang inilalarawan ang nangyari kay Jonas. Purihin ang Diyos ang tagapagbigay ng kaligtasan na nagtakda ang sangkatauhan ay maging bagong sannilikha sa Kanya, kung saan ang lahat ay magiging bago, buong pag-asang dumalangin sa Kanya. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong Espiritu. Panginoon, ipinangako mo ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Panabaguhan mo kami sa pamamagitan ng Espiritu sa araw-araw upang kami magalak sa iyong piling sa makalangit na Jerusalem magpakailanman. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong Espiritu. Tulungan mo kaming makaisa sa iyo na gawing buhay sa iyong Espiritu ang daigdig na ito at itatag sa sandaigdigan na isang lungsod ng katarungan, pag-ibig at kapayapaan totoo. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong Espiritu. Palayain mo kami mula sa lahat ng kapabayaan at katamaran at pagkaloob mo kami ng kasiyahan sa iyong mga pagpapalang alay. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong Espiritu. Iadya mo kaming mula sa lahat ng kasamaan at mula sa pagkaalipin sa mga bagay na bumubulag sa amin sa kabutihan. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon XIV, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong Espiritu. Dasalin po natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para napapapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amang makapangyarihan, tunghayan mo at ang dalangin namin pakinggan. Inaakit mo kami sa pamamagitan ng iyong mga gawang kabutihan. Kami tulungan mo sa pagtutuwid sa mga luho ng aming katawan at ang diway mapanibagong tuluyan sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen.